Warning. Our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Batang lalaki, binitbit po ng kapwa niya bata. Hindi lang yan. Abay, nagtatalo pa ho sila. Bakit kanyo? Hindi ho natin kung ano ba hong relasyon nitong dalawa na ito. Panoorin po sa report na ito. Binitbit na parang baboy. Habang nagpupumiglas at kumakawala ang batang nasa pool ng Kilos Pronto camera. Ang insidente nangyari sa Tayuman Street, corner Abad Santos, Tondo, Maynila, pasado alas 10 ng gabi. Makikitang kahit malapit na silang mahagip ng mga sasakyang dumaraan, tuloy pa rin ang kanilang eksena. At kahit dinuro at kinwelyuhan na ang paslit, hindi pa rin siya nagpapapigil. Umupo sa daan at hindi nagpatinag. Dito na nakialam ang Kilos Pronto. Saan ka? Hey, kuya, kapatid ko to. Ha? Kapatid ko to, kuya. Kapatid mo? Kapatid mo? Oo. Bakit ano binubot? Eh, doon o, sumasama rin o. Pinapauwi ka na nga, di ba? Halika na rito. Binubugbog mo ako. Hindi kita binubugbog, tumayo ka na. Ang batang itatago natin sa alias Roy, 12 anyos, pilit raw pinapauwi ng kanyang nakatatandang kapatid. Ay pa rin mo eh, papayagan ko ba ito nagsusolving dyan, kuya? Hindi naman ako nagsusolvin eh. Ayon sa nakatatandang kapatid ni Roy, napapariwara raw ang kanyang kapatid at nagagawa ng suminghot ng solvent kasamang iba pang mga batang lansangan. Ay kayo, di ba kayo uwi? Ha? Ay, halika rito. Nagsusolving to hindi? Nilaloko mo ako. Nilaloko mo ako. Maaway ko yan eh. Nilaloko mo ako. Isipahin kita mo. Oo. Kita ka lang dito. Masagot ka pa sa akin ha. Ito, bubugbugin kita kala mami, tingnan mo. Masagot ka. O sige na, sumama ka na. Tara na. At kahit nagmatigas si Roy, hindi siya umubra sa kanyang kapatid na ang tanging gusto, isalba siya sa masamang bisyo. Mabuti pa tong kuya, may responsibilidad sa kanyang kapatid. Pero yung magulang, where are you? Yun ang problema dito. Nako. Dito natin makikita talaga. Ano? Bata pa lang huya mga yan, kaya sila huy medyo tinatakpan natin ang muha to protect their identity. Kaya alam, pag tumagal na huto, ito'y magle-level up na huto sa droga. Yes. Ngayon, nagkakaproblema ho tayo. Meron ho kasing isang senador na talaga yung sinasabing batas doon sa mga bata na Juvenile. Alam nyo naman ho siguro, ay yan, nag-uumpisa dyan. Eventually, they will gain confidence and competence. Magle-level up na ho yan. Kapag nangyari na ho yan, ire-recruit na ho sila ng mga sindikato gumawa ng krimen. Tama. Pag nangyari ho yan, tataas ang bilang ng mga taong at mga batang hindi mo pwedeng hulihin, isasauli mo sa magulang, lalabas uli, lalakas ang loob kasi sila ho'y, kumbaga, may Exempted. defiance na. Wala sa kanila kasi hindi naman sila makukulong eh. Mga bata yan. Ngayon, solvent pa lang. Anong susunod niyan? Kayo na hong bahala. Titikim-tikim. Una, patikim-tikim po yan. Pero habang sila po ay medyo nakakakuha ho ng lakas ng loob, susubok ko yan na mas matindi pang illegal drugs. Kaya yan ang sabi ho natin po Pangulong Duterte. Exactly.